Mga kapatid, nandito na naman po si Malodil Santos at para po ay bigyan natin ng reaction po ito po sa staff po ni Daddy Frankie na si Boss Tax. Dito nga ay kumakain nga po sila nila Bandam at tinatanong nga magpakabusog na daw po si Bandam dahil mamaya daw may kukuha na po. At ito po yung opinion nila, yung nasa loob po nila at kasama niya po si Boss GB. At panoorin po natin mga kapatid para ituloy natin po yung reaction dahil yung sa loobin po ni Boss Tak ay yun, isa rin po yun ang nasa kalooban ko po na nagtatanong kung bakit kailangan pang pagbawalan o kunin ng mga sa government. At ito po, pakinggan natin yung kanyang inaing at kanyang nasa loobin at kasama nga po dyan si Bandam at si Boss BJ. JB. BJ, sorry. At pakinggan po natin mga kapatid. Iyon ang balita natin eh. Yun ang balita natin. Ngayong araw na to, may pupunta rito para kunin daw kayo. Hindi ako sasama, dito lang ako. Ayaw ko. Ayaw kong bayan po lang, dito na lang ako. Yan mga kababayan, ayaw talaga ni Bandam. Kasi kagabi na pa naman ito, pinag-uusapan talaga. Ayaw talaga pumayag. Ano ba yung dahilan, Dam? Bakit ayaw mo talaga umalis dito sa bahay ni Daddy Frankie? Dito, stay pa na madamagan, merong wifi. Doon ba't po na walang wifi. Tapos, boring ako, wala akong panuran. Boring. Paano pag mayroong wifi? Doon. Ano pag may wifi daw? Tapos may pagkain, may merinda. Hindi, ito lang pipiliin ko. Okay lang. Ayaw mo talaga. Kakain ako, wala na marinda. Sanay ako eh. Doon din, may aircon din. Saka may merinda din. May wifi. Anong pipiliin mo eh? Dito. Dito pa rin? Kahit naging mag-uutos si Boss Jibe. Kahit na ako. Diba? Kahit utosan kita. Alam niyo po mga kapatid, kahit nga daw ay maraming inuutos si Boss GB, pero ano ang sagot ni Bandam, doon pa rin daw kay Daddy Frankie. Alam niyo ko kasi mga kapatid, naiintindihan ko po si Bandam dahil wala naman pinakitang masama sila Daddy Frankie. At iyon nga sa sinabi nga ni Boss GB na at ni Boss Tax na si Bandam daw po ay ang kusang loob na lumapit kila Daddy Frankie doon sa Makati at nagpaampon. Ayon, ituloy po natin ang mga sinasabing, yung usapan nila mga kapatid. Bakit? Ayaw mo dun, may aircon, may sarili kang kama, sariling kwarto. Dito na lang ako. Ayaw yan talaga. Kahit may lechon doon. Besibe, bayan po na. Dati ko na ako po. Yun nga, bayan po na, may lechon. Besibe, dati ko na bayan po na po dyan. Ha? Di po dyan. Anong di ko maintindihan? Dati ko na bayan po na po dyan. Hindi pwede, bawal yun. Pati tawad. Pati. Magalit si Father. Pati maladalik yun. Bawal. Tawad. Alam mo talaga nakakaawa ang mga ganito. May aircon ka rin dun eh. Sabi nila may aircon din. May merinda din. Sa totoo lang mga kababayan, kagabi pa namin pinag-uusapan kasi ng buong team. Pangamatang team ngayon, wala sila ngayon kasi ito yung check-up ni Ate Dangdang at ni Ate Nida. Bali, pinauiwan kami ni Boss TV dito sa bahay ni Daddy Frankie. Kasi nga po, may pupunta dito ngayong araw na to. Hintayin natin. Ayan mga kapatid, narinig nyo po na kahit sila Daddy Frankie ay mayroon lakad or mayroon pinapagamot o pina-check up kagaya kay Ate Dangdang at kay Ate Nida, ay mayroon pa rin pong naiiwan para sa mga beneficiary nila. Diba? Nandyan si Boss Tax, si Boss GB. Kaya alam mo pa nga kapatid, hindi ko talaga lubos maisip talaga kung anong mayroon sa gobyerno natin na nandyan nakakatulong na hindi naman napapabayaan. Bakit?
Makipagtulungan na lang at hindi naman ganong kalaki yung mga inaalagaan at hindi naman sila naaabuso. Naaalagaan sila ng maayos. 'Di ba? Nakakalungkot po. Nakakadurog ng puso yung mga kagagayan nila. Bandam. Alimbawa man po, nakuha nyo. Nagtagumpay po kayo. Sa palagay nyo po, si Bandam mananatili sa inyo? Tatakas at tatakas po yan at babalik po yan kung saan siya naging palagay ang kalooban niyang itinuring na kapamilya. Diba? Kaya pakinggan po natin ito si Bustak. At ito talaga po ang talagang nakakaantig ng puso na sa tagal nga nilang naalagaan, ilang taon na rin pong inaalagaan nila sila Bandam. Tapos ngayon, dumating ang araw na kukunin na sila. 'Di ba? Nakakalungkot po. At dito ko naramdaman po, naiintindihan si Boss Tax at si Boss JB. Ito pakinggan nyo po. About dun sa lagi po namin sinasabi na bawal na nga po sila dito. So ito na yung dumating na yung time na pupunta na sila para kunin na sila. Yun mga kababayan, alam nyo, nakakalungkot din naman talaga na mawawala sila kasi nasanay na tayo, lalo na si Bandam, ilang taon na rin natin itong kasama. Nakakalungkot na hindi na natin siya makakasama. Kasi yun yung nila batas nila. Pero ang alam lang talaga ni Daddy Frankie, tumulong At sa mga beneficiary niya naman, may paintulot naman yung pamilya, kaya natin yung kinuha para makulture sila, mapakain sa tama, mapaliguan sa araw-araw. Kaya nga po ito ang nakakalungkot po talaga, no? Na alam natin po yung sitwasyon na tayo po ay tumutulong lamang, pero darating ang panahon ay mayroon po dyan ahad lang. Pero sa kalagayan po ni Daddy Frankie, ay wala naman po siya dyan na linabag. Dahil bago naman nila kinukuha ang mga beneficiary, yan po ay may paintulot ng kapamilya. 'Di ba po? Tingnan mo po, pag dinadala nila sa pagamutan ang mga beneficiary ni Daddy Frankie, kailangan po may kasama na kapamilya. Dito po sa natatandaan ko po, doon kay Ate Cathy, may schedule na po yun na dadalhin pero wala pong kapamilya na sasama, kaya napospon po. Hindi po nadala sa pagamutan. Kaya alam nyo po mga kapatid, ito po yung sinasabi natin na dapat tayo po nagtulungan na lang. Na wala naman pong nakikita naman natin na wala naman silang linalabag o pang-aabuso sa mga beneficiary, dahil kung kumita man po, lahat naman po ay ibinibigay, binibihisan, binibilihan ko na ako na sabihin man po na may mga sponsor. Pero nakikita naman natin na ibinibigay lahat sa beneficiary ang mga bipadala ng sponsor. Ako na po ang nakakapagpatunay dahil isa rin po akong nagpapatdala o tumutulong sa mga beneficiary, sa mga charity vlogger. Hindi lang si Daddy Frankie ang tinutulungan ko po. Kahit maliit na alaga po ang itinutulong ko po, at least po tayo, nandyan yung bilang isang Pilipino na nakakatulong tayo. Dahil yun ugali natin na mga Pilipino na matulungin nga. Nandyan yung konsensya na aawa sa mga taong nangangailangan po ng tulong natin. Ayan, ipagpatuloy po natin ang opinion o saloobin po ni Boss Tax. Ito po Wala tayong magagawa mga kababayan kundi sumunod
sa batas po nila. Pero siyempre, pag umalis na sila dito sa bahay ni Daddy Frankie, wala na siyang dito, liability, wala na siyang pananagutan. Hindi naman natin sinasabi na mapapabayaan sila doon. Alam natin siguro kaya nila sila kukunin dahil mas may maganda pa silang plano sa kanila. Tama po. Mas mapapaayos pa po sila. Yun siguro yung dahilan kaya kukunin sila. Kaya sa mga susunod na matutulungan natin, halimbawa, pag malayo na po sila, medyo mahihirapan na po tayo na dalhin sa mga dalubhasa sa pagamutan. Pero kaya pa naman na gawan ng paraan. Pero mas maganda siguro, mas mainam na yung mga kinukuha natin na sa mga depression, mas maganda kung dinadala natin sila dito sa bahay ni Daddy Frankie kasi pag dumating yung araw na dadalhin sila sa check-up nila, papagamot sila, Mas yung madali. agad-agad nakakaalis tayo, Tama. nakakapag-prepara tayo ng maayos. Saka alam mo, Gusta, iba pag nandito sila, alam mo bakit? Natuturuan sila, mabilis. Nakikita lahat ng galaw, tinuturuan sila kung paano, anong dapat gawin, ganito ang gawin mo, ganyan. Parang grade 1 natuturuan mo na lagi nakasubaybay. Para Tayo sa mabilis kanila. yung recovery nila, no? Tama naman yun talaga. Yun nga, ay nandyan na yan kasi Boss JB na bawal na nga sila dito. Bakit pa kasi bawal-bawal dito? Diba? Maayos naman sila. Bakit Kasi hindi parang, naman tayo papayag na kinuha natin sila Hindi mapag- pababayan. alam mo, sabi ni Boss JB, bakit pa rin daw bawal na bawal sila? 'Di ba? Anong dahilan? Ay maayos naman po ang kalagayan nila sa poder ni Daddy Frankie. At napapangalagaan, napapakain sa tama, nabibihisan, nabibigyan ng gamot na tama. Bakit pa nga? Iyan din po ang mga katanungan ko. Tanong ni Boss JB, bakit pa binagbabawal? Diba? At ito po yung talagang nakakalungkot po. Dahil nakilala natin si Daddy Frankie na talagang matulungin. Hindi niya sasabihin na pinagkakakitaan. Sarili niyang mismong bulsa ang itinutulong po. Yung pagpapagamot, yung mga gamot na mga maintenance, bulsa po yan ni Daddy Frankie. Kung kumikita man po ang channel niya, normal po yun. Sana po naintindihan natin. Dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo ang natulungan po ni Daddy Frankie. Marami na. Na ibinabalik sa kanilang bahay. O kung natatandaan natin, si Ate Tintin, di ba ibinalik din. Si Ate Charmin, ibinalik din dahil pinagbawal na nga. Yung time si Ate Charmin po ang lumabas sa ospital, yung time din po yung na hindi na po pwedeng ibalik sa shelter dahil pinagbawal na. 'Di ba? Ito po yung mga katanungan ng mga viewers at kahit nga po si Boss JB at si Boss Tax ay parang hindi rin nila maintindihan talaga sa totoo lang. At ito po, pakinggan ulit natin. Sila. Nakikita naman nila. Kaya inuulit namin mga kababayan, hindi po kami nagbablog para magpasikat, hindi kami nagbibideo. Tama. Mag-views man yung video namin o hindi, tuloy-tuloy yung ginagawa po natin. Hindi po namin basihan yun. Kung sino yung tinutulungan tulad nila, ang mga beneficiary natin, tinatapos po natin yan hanggang tuluyan na silang bumalik. Kasi yung natin kasi dito, mga kababayan, Bisogna solo correre verso il progresso. Ayan mga kapatid, at puntahan na lang natin po ang channel ni Boss Tax at doon ko ito yan po ay isang team ni Daddy Frankie na sana po ay suportahan po natin ang team ni Daddy Frankie. Yan sila Boss JB, Boss Tax at si KG27 I think, yun, hindi ko maintandaan, pero nakikilala ko po yan dahil pinanonood ko po ang video niya. Sana po naman mga kapatid ay unawain na lang natin, titingnan na lang natin kung ano ang mangyayari talaga sa mga beneficiary ni Daddy Frankie. Wag sana naman yung
mangyari doon sa naririnig natin na kinuha at nandoon na naman uli sa lansangan. Huwag sanang ganun. At sana po ay mapangalagaan nila at gaya nga po sa sinabi ni Boss Tax, ay sana daw ay hindi mapabayaan na bumalik sa dati. Lalong-lalo na po si Kuya Junjun at Oliver. Si Oliver, kasi hindi pa naman sila talaga 100% na magaling. At si Kuya GR, 'di ba? Hanggang dito na lang mga kapatid, at puntahan po natin at suportahan natin ang vlog po ni Boss Tak at Boss GB at iba pang team ni Daddy Frankie. Suportahan po natin. Siyempre po naman ang paborito na asawa ni Daddy Frankie, si Aling Rochelle Vlog, at sila siyempre po si Daddy Frankie, wag po nating kalimutan. At higit sa lahat naman mga kapatid, payakap naman ang munting channel ni Malu de los Santos. Marami pong salamat at subscribe. Please share and like po tayo mga kapatid, at magtamsak po tayo at para po ay swak sa panlasa ni YouTube. Ayan. Marami pong salamat mga kapatid. We love you so much. Thank you so much. God bless you po sa mga viewers na patuloy na nagmamahal po kay Malu de los Santos at kay Daddy Frankie. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. We love you.